date, sa EduClone po yung over-the-counter pa sa pag-a-apply ha. Pero sa pagbabayad po, may PRN na rin. Yan yung bago ngayon sa EduClone, no? May PRN na rin ang ating EduClone. So, pwede nyo na po siyang bayaran kung saan man po kayo nagbabayad ng mga generated po ninyo na PRN. Mapa-contributions or loans man yan. Diba? Kaya lang EduClone po is personal loan, ha? Hindi po ito kinakaltas ni employer. Okay? So, sa EduClone, may tinatawag kaming degree course sa VocTech course. So, pag sinabi nating EduClone, hindi po siya pwede sa preschool to senior high. Okay? Pwede lang, hindi rin siya pwede sa magma-masters, doctorate, law, juris doctor, hindi po pwede, ha? So, inuna ko na yung mga hindi po pwede. Ang pwede lang po dito is 4-year or 5-year degree course, yung mga bachelor degree courses, sabihin natin, bachelor in office ad ka, nag-masteral ka pa ng public ad, di ba? Mahilig ka talaga sa ad. Tapos ngayon naisipan mo, no, teka lang, parang gusto ko na mag-business. So sige nga, bachelor dapat in business admin naman ako. Pwede. Okay? So yun yun po usapan natin. Once again, hindi pwede sa pinakabata, no, preschool hanggang senior high school. Ang pwede lang po ay 4-year or 5-year degree courses, maximum of 20,000 per sem, trimester. Actually, ito para siyang study now, pay later. Hindi namin kayo basta sisingilin agad. Kasi nga po, per sem, per try, diba? Talagang magsasubsequent application po kayo nito sa amin para malaman namin na yung pinag-aaral nyo ay nag-aaral pa. Pwede rin po ito sa VocTech courses. Okay, so 2 to 3 years vocational technical course, pwede po siya. Pero ang maximum lang po ay 10,000 per sem, trimester, quarter term, or full amount of tuition. Okay? Pero sabi nga po natin, dapat tuition fee or miscellaneous fees, hindi po ito pambayad ng uniform, ng mga books, hindi po yun. So, titingnan lang po namin is the tuition or miscellaneous fees. Okay? So, sino po ba yung pwede nyong pag-aralin? Sabihin natin, umabot ka naman doon, no? So, sabihin natin, kumikita ka ng below 25K. Ayan, isa ka sa mga member natin na below 25K yung kinikita, currently paying member ka naman, at least 36 months yun na ihulog mo. Yan naman po, di ba, kapag sa loan natin. So, sino po ba yung mga covered beneficiaries? Ayan, ikaw, oo, ikaw, di ba? Sabi niya, who? Me? Di ba? Yung member mismo, pwede. Kung single si member at ayaw niyang siya mismo, no? Pwede naman po yung kanyang kapatid, pero hindi ganyang kabata, ha? Okay? So, even half brother or half sister will do. Once again, para lang po sa degree courses po ito, ha? Hindi naman ganyan kabata. Ngayon, kung may asawa naman siya, syempre si legal spouse, pwede po niyang pag-aralin. Sabi niya siguro, second year, second sem lang kasi natapos ng asawa ko kasi nagka-junior na kami. O it's the time na ni member spouse, no, na matapos yung kanyang pag-aaral. So hindi naman po namin sinasabi na kailangan mula first year college, no. So kung natapos siya hanggang second year, second sem, di kapag pinag-aral mo siya, magsisimula na siya third year, first sem na. So ang iaalat na lang na budget sa kanya is up to hanggang kailan siya gagraduate. Mula third year, first sem, up to fourth year, second sem, or fifth year, second sem. Depende po sa kanyang course na mapipili. Okay? At syempre kung may anak po, yung anak po natin. Okay? Pero hindi rin po ganyan kabata. So once again, yun lang yung pwede natin pag-aralin, ha? Wala na magtatanong sa chat. Titignan ko mamaya. Wala na pong magtatanong kung pwede po ba yung parents ko ang pag-aralin ko. Ayan, time naman daw kasi natapos siya, parents naman daw niya. Hindi rin pwede po yung pinsan, pamangkin, di ba? Hayaan niyo po yung parents nila ang magpaaral sa kanila. Okay? So yan lang po yung mga covered beneficiaries natin. So, what are the documentary requirements? Pag first-time borrower, ito po yung mga kailangan. Okay? Pag subsequent, 3 na lang. Diba? Out of 5, 3 na lang. Kasi, sa first-time borrower,
napatunayan na namin na talagang below 25, 25,000 or below yung kinikita mo po. Sa proof of relationship, napatunayan na rin namin kaano-ano mo po ba yung pinag-aaral mo. Kaya po 'pag nag-subsequent na kayo sa susunod na SEM na mag-a-apply kayo nito, dahil na-approve kayo dito 'no, so sa susunod na SEM, hindi na po kailangan yung dalawa. So hindi niyo kailangang matakot ma-promote. Sabi kasi nung iba, "Paano 'yan ma'am sa sobrang sipag kong magtrabaho?" Kasi natuwa nga ako dahil kaya ko na palang pag-aralin yung sarili ko, kapatid ko, asawa ko, anak ko 'no. Sobrang nagsipag ako, na-promote ako ngayon, naku 30K na po yung kinikita ko. Eh, di hindi na ba ako puwede? Puwede, for subsequent kasi po hindi na namin hahanapin. So congratulations on your promotion, 'di ba? Ngayon, ang kailangan na lang is yung valid ID cards, yung form, kasi nga po ano pa rin po siya, over the counter pa rin 'no, so may form po tayo diyan, Educational Assistance Loan Program application form, and yung assessment or billing, eh ma'am binigay ko na yun nung first time, bakit hahanapin mo pa sa subsequent? For us to know na yung pinag-aaral mo ay nag-aaral pa talaga. What if huminto na pala siya? Kasi 'pag huminto na 'yan or nagpalit na po ng course 'yan, 'di ba, hindi na puwede. So sisingilin na po namin kayo. Okay, kaya po make sure po, na kapag po nag-file kayo for subsequent, itong tatlo dala-dala po natin. So what are the qualifying conditions? For the first-time borrower, kailangan daw below 60 years old yung nag-a-apply po ng EDUC loan. Monthly salary or income is 25,000 or below. Ayan, sabi nga po natin, yan yung hinahanap namin na tulungan natin yung mga low-income earners po natin. With at least 36 posted monthly contributions at yung kadalasang katanungan, ma'am, may salary loan ako, may calamity loan ako, may slurp ako, lahat na, no? Talagang, kinuha niya na lahat ng mga loans kay SSS. Ngayon, tinatanong niya, qualified pa kaya ako para sa EDUC loan? Provided na updated ka sa payment ng lahat ng member loan applications mo. Kasi 'pag may overdue account ka, paano pa magtitiwala si SSS sa'yo, 'di ba? So make sure po kahit na may iba't ibang loan ka pa diyan, provided makikita namin actively paying member ka, contributions or loans man po 'yan, puwede. Okay? Sa subsequent naman, dahil nga po napatunayan na ulit natin 'to, napatunayan na natin 'tong dalawa na below 60 years old ka at yung income mo ay gano'n. So sa subsequent, dalawa na lang ang kailangan. Kailangan lang currently paying member ka. So napatunayan na namin at least 36, 'di ba? So titignan na lang namin may 6 posted monthly contributions ka ba within the last 12 months. And updated ka pa rin ba sa mga payments mo sa loans? Okay, so yan na lang po yung hahanapin namin. So for the eligible courses and schools, institutions duly recognized by the Government of the Philippines or CHED, recognized by CHED, TESDA, or CAAP. Okay, so yan po yung mga eligible courses and schools po natin. For the loan amount, kung 4-year degree program yan at tuloy-tuloy na mula first year college hanggang 4th year second sem, at sabihin natin yung tuition niya ay ranging to 20,000 talaga, no? Kung tuloy-tuloy po yan, 160,000 ang full allocation po natin. Kung 5 years naman, 200,000, maximum na yun. For semestral naman po, dahil 10,000 per sem, 'di ba? Yung pwede pong ma-loan dito sa BOCTEC, maximum of 40,000 full allocation for semestral program, pag trimestral naman po 60,000 full allocation. At dahil nakapag-loan tayo, dapat magbayad din So paano po ba yung pagbabayad natin? Whichever is shorter. So ang tanong, kapag nag-fill out po kasi kayo ng application form, papapiliin kayo kung 4-year or 5-year degree courses yan, papiliin ka 1 to 5 year yung term. Okay, 1 to 5 years. Kapag naman po BOCTEC yan, papiliin ka kung 1 to 3 years. So sa application, po yan form po yan. Pero, so yun yung letter A. Pero, kung mas mababa itong or mas shorter itong letter B, kasi pumili ka na 5 years to pay. Pero yung pinag-aral mo, first sem lang, umayaw na.
'Di ba hindi na siya nag-ano, hindi na po ulit siya nag-aral on the second sem, eh, di 20,000 or below lang po yung na-loan niyo. So instead na 5 years, magiging 1 year na lang yung term. So yun po ibig namin sabihin dito ha, kapag po up to 40,000 2 years, up to 60,000 3 years, up to 80,000 4 years, 'di ba? Ito nga po 160 to 200,000, 'di ba? So more than 80K yun, 5 years yung terms natin. Okay. So for the application process as, discussed kanina, sabi ko nga po through over the counter pa rin tayo. Pero yung form naman na EALP form, available po siya via online through your My.SSS account. So pwede mo na siyang i-download dun para pagdating mo po sa branch, mapasa mo na agad siya. And supporting documents to the nearest SS office, yung mga binanggit ko kanina na mga kailangan dokumento. So dapat dala-dala niyo na po 'yan. Tapos ngayon kung pupunta kayo sa branch make sure po na nakapag-appointment system kayo. Kung hindi naman po nakapag-appointment system, make sure po na yung last digit number niyo. Kasi as member 'to, 'di ba? Sabi ko po, individual yung pagbabayad, pag-a-apply nito, pag-a-apply at pagbabayad nito 'no. So, dapat po kung ano yung last digit number mo, yun yung magiging basis 'pag 1 or 2 Monday, 3 or 4 Tuesday, parang LTO 'no, 5 or 6 Wednesday, 7 or 8 Thursday, 9 or 0 Friday. Okay. 'Pag pumunta kayo dun at pinasa yun, i-issuehan po namin kayo ng disclosure statement and acknowledgement stub after the evaluation po ng application form niyo. And then uuwi muna kayo. So at least give us po mga 1 week kadalasan yan, May mare-receive kayong text o kaya email na ang cheque, ito na lang ang cheque, ay ready to pick up. At huwag po kayong excited sa cheque, Hindi po yan nakapangalan sa inyo o sa pag-aaralin niyo. Nakapangalan po yan sa school. Kasi para po makasigurado sa SSS na ito ay para po sa inyong pinag-aaral, para po sa school. Kasi baka mamaya kung nakapangalan sa inyo, ang ibigay mo na lang po dun sa pinag-aaral mo ay pamasahe niya o baon niya, 'di ba? Kasi po naibayad niyo na kay Judith o kaya po sa London, kilala niyo po ba 'yan? Ayan, mga loan dito, loan doon 'no, at saka po yung mga due date po natin. Okay, so hopefully clear po tayo diyan. And the next po is, yung last po, release of the loan check na po to the member borrower by the MSS of the branch. Okay? So, doon naman po, sabi ko nga po, dadaan sa inyo, bibigay sa inyo yung cheque, dadaan lang sa inyo mga kamay, tapos ibibigay nyo na po yan sa school.